Sino ba naman ang hindi makakamiss sa isa sa pinakamalinaw na tubig ng ilog ng Zambales? Ito ang Coto Mines na matatagpuan sa bayan ng Masinloc sa probinsya ng Zambales. Ito ay abandonadong minahan ng chromite mineral na ngayon ginawang tourist destination dahil sa linaw at lamig ng tubig nito. At isa na rin ito sa pinakasikat na ilog sa Central Luzon. Isang taon na ang nakalipas nung huli kong pinuntahan ng Coto Mines, kaya sa video na ito ay babalikan natin at muli natin tatahakin ang 20 kilometros na rough road para marating ito. Sama ko sa rice ko. Time check na ito, 9:30 ng umaga. Hindi ko pa alam saan tayo pupunta sa ngayon, pero since malapit lang naman tayo sa TRP, diyan muna tayo sa TRP magpatakbo. Let's go sa go. 10 piso. Yung trail na susundan natin dito, actually pang ATV yan. Uy, walang tao sa circuit. Uy, putik, ang dulas nun ah. FIM Mini GP Philippine Series. Alright, dito tayo magsimula. Loob na to ng TRP, Tarlac Recreational Park. Maaga pa naman, dito muna tayo. Uy, ito madulas to, may lumot. Madulas nga. Babang daan dito, parang dinaanan na to ng tubig ah. Yun, meron pa naman. Oops. Wala, hindi kita yung dadaanan dito. Sana hindi maipit yung ano na naman, interior nya. Last time nang problema ako. Madulas talaga. Ganda ng timpla ni Rosa. Humaharurot. Ganda ng kabundukan. Ay, pababa na tayo, papunta ng Nambalan. Parang mabibitin tayo dito ngayong araw ah. Uy, mga riders oh. Diba, galing Nambalan to mga to. Uy, ganda ng daan na to mga brother. Ano to eh, malilim. Parang kuweba ng mga kahoy. Ayan o, diba?
mga bata oh. Pahinga lang ako tapos lublub tayo dyan. Pantanggal init. Grabe ba yung init nito, napaka alinsangan. Iba-iba yung vibes talaga ng mga kanya-kanya scenery. Katulad nito, ilog. Ang vibes ko sa ganito, refreshing siya. Yung ganito naman, refreshing kapag nakakita ko ng ilog. Parang feeling ko magiginhawaan ako pag naligo ako dyan. Sa dagat naman, iba pakiramdam ko doon. Sa dagat, hindi ako naliligo. Gusto ko lang siyang tignan. Yung view lang ng dagat yung gusto kong tignan. Yung parang infinite na tubig na makita mo, parang ganon. Sa falls naman, siya refreshing din at the same time. Nakakatakot. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako sa falls pag nakakita ko ng falls. Maganda siya tignan, refreshing sa mata, pero at the same time natatakot ako. Basta meron akong feeling na ganun. Basta tayo maglublob sa napakagandang Nambalan River. Refreshing. Tara na, punta na tayo. Actually parang nabibitin niya ako dito sa rides natin na to. Eto na naman, nagbabago na yung plano. Ito yung lagi kong sinasabi sa inyo, na walang plano yung karamihan ng mga rides ko, walang plano yan. Kung saan ko lang gusto mag rides, doon ako pumupunta. Diretso na lang natin sa Zambales. Parang bitin ako eh. Diretso natin sa Zambales to mga brother. Diretso tayo sa Masinloc. Babalikan natin yung Coto Mines. Tara, Zambales tayo. No plan is always a good plan. Alright guys, mga tarim na tayo. Yan, umahambon na rito, mga tarim. Every afternoon talaga umahambon, umuulan mga brother, kaya good luck sa atin. Nangyari na ito, bukas pa tayo makakapunta dun sa Coto Mines kung sakali man. Kalakas na rin naman tong ulan. Magpa-change oil muna ako. Buff lang tayo mga brother, baka maubusan tayo sa bundok, mahirap na. Naloko na, umulan na dito ng malakas kanina. Nako po, wag lang sa bundok. Makipaglaro tayo sa putik doon. Bukas natin maitutuloy papunta sa Coto Mines. Sa pagtag-ulan, mga daang ganito sa bundok, wag kayong titigil sa gilid. Mga gilid na ganon. Baka kung walang barrier yan, dumiretso pa kayo sa bangin yan. Madulas yan mga brother. Wag kayong tatambay dyan. Muntik na ako madali yan nung papunta ng Real Quezon. Tumambay ako doon sa gilid kasi may magandang view. Napakadulas pala. Sabi ko, lesson learned to. Hindi na mauulit to. Muntik ako dumiretso sa bangin. Malakas ngayong ulan dito. Diyos mio. Tercera. Tignan natin kung kakayanin ng tercera. Come on. Itong rough road dito sa may Mapita, sinesemento na mga brother. Kawawa yung tricycle dyan. Grabe, lalaki ng bato nyan. At least sinisemento na. Bumubungad na ang pag-asa. Diba? Diretso na natin sa baba. Baka abutan tayo ng ulan pag babagal-bagal tayo eh. Time check natin ito, alas 3:30 na ng hapon. So mga gantong oras talaga bumabagsak na yung ulan eh. Pero obviously napaaga yung ulan niya dito kanina. Ayun, basang-basa pa yung kalsada. Di ko maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtripan lang halik ng kamalasan. Bukas sisikat din muli ang araw, ngunit para lang sa may tiyagang maghintay. Ini-imagine ko na yung akyatin nating rough road mga brother. Bihira na rin natin pumunta dito yung mga namamasyal dahil nga tag-ulan na. Oh, wow! What an epic view. Na-erode na nga yung lupa ron. Diyos mio, garapon.
Increíble, mi amigo. Grabe itong mga likuan dito, no? Sinkurbadang kurbada. Uy, napagdugtong na nila hanggang sa Tulay to siguro. Oo nga, dugtong na. Napakaganda na ito. Ayan, no? Ganda na, ganda na. Tapos ang dadaanan natin dito ngayon yung tulay na mismo. Hindi na sa ilog. Nung last na umakyat kasi ako dito, sa ilog ako dumaan. Nag river crossing pa ako dyan. Walang yan, tarik nga. Na-try nyo, boss? Pero yung may madadaanan naman dyan sa ano yan, gitna yan. Pupunta sana ako ng Zambales, diretso ng Cotto Mines bukas. Pero hindi nyo pa naman na-try. Tara, para sabay-sabay tayo matumba dyan. Parang may umakyat kanina, oh. Okay guys, tara, aakyatin natin to. Diretso na natin to ng taas. Hopefully kakayanin. Pados-dos. Matarik to mga brother. Tapos mo ba to? Paano diskarte nyo pag ganito? Ito medyo okay na dito. Medyo siksik na yung mga bato niya. Doon kasi as in loose yun mga brother. Bagong gawa lang kasi yun. Kung wala tayo nakasalubong doon kanina, ang magiging option natin, pabalik tayo sa baba. Paikutin yung motor, pabalik sa baba. Buti na lang ngayon binigyan nila ako ng warning na mas madulas pa daw yung dadaanan ko dito pagkatapos ng kampo. So alam nyo na siguro sa mga nakadaan dito sa kampo, may pahiwalay kasi doon, crossing yun or junction yun, papunta ng mga Tarim pababa. At papuntang Pakanan naman, papunta ng Santa Cruz Zambales. Yung papuntang Santa Cruz Zambales, merong pang hindi nasisemento kasi doon. Yun ang sabi sa akin na sobrang dulas daw yun. Mag alas 4 na to ng hapon. Ito okay to, oh.
Bilisan na lang natin. Habol oras tayo na ito para hindi tayo magabihan. Yeah. Woo! May marker ng gulong. Sundan natin itong mga to. Ako, red soil boy. Good luck. Sundan lang natin itong mga marka ng gulong. So far matigas naman siya. At least di banda rito ha. Dito sa may bagong hukay, dito tayo may problema siguro. Buti kamo nalagyan na to ng buhangin. Mga malilit na bato na ganito. Yan ang nagpapatigas dyan eh. Kasi kung lupa lang yan, ako po, iyak tayo dito. Yan, so far okay naman. Ito yung madulas. Ito yung madulas na to. Grabe na to. Mga bagong hukay kasi yung mga nandyan. Actually mahaba-haba pa to eh. Ito lang tayo sarat. Oh. Ah. Ah. Mahaba-haba pa naman yata itong paakyat na to. Around 4:30 na siguro to ng hapon. Malapit na magdilim.
Kailangan tanggalin yung putik sa sprocket, sumasabit. Ang bagal tuloy. Walang signal, te. Ay, may uwak si ate, oh. Grabe ang amo. Hi. Ay, sorry, wala. Hi. Anong pangalan niya, te? Wakil. Wakil. Ako. Hi. Mututo kayo na. Isang wakwak. Grabe ang amo, mga brother, oh. Camera ko. Hapak siya sa camera ko. Kagaling, mga brother. Grabe to. Si Wakil. Wakil, paano yan? Gagabi na ako. See you around. Pagbalik ko dito, nandito ka pa, ha? Sige tayo, thank you. Susunod siya. Yung tinake out kong papaitan, yung tinake out kong kilawin nandito. Kainin natin sa ilog mamaya. Magkakaroos tayo kasi kailangan natin linisin yung sprocket. Ang bagal na, oh. Hirap na hirap umikot. Woo! Layuan lang natin ng bahagya. Oops. Haha. Videoan natin, baka matumba ulit ako. Kenny, mga tao. Yan, bagong gawa lang yung dige niyan. Yung maraming namamasyal pa rin dito. Paakyat pa lang sila. Magsasunset sila dito. Uy, may nahulog na truck. Grabe yan, oh. Siguro nawalan ng preno. Nawalan ng preno? Grabe, ang bigat niyan. Naalala nyo ba itong lugar na to? Dito nahulog yung drone ko, mga. Dito dinagit ng lawin. Doon bumagsak. Hindi na ako magpapalipad dito. Ba tayo dito at magpaparehistro sa tourism office. Ngayon ay Sunday nga pala. So tignan natin kung open sila sa Sunday. Ang setup natin ngayon ay balikan lang. I-dator lang natin to dahil nasubukan ko na rin namang mag-overnight yan dati. Last year. Ang gamit kong motor last year ay si Dominar 400. Ngayon dala naman natin si Rosa. Tignan natin kung gaano kabilis ang rides natin. I think inabot din nata ako ng 1 oras or 2 oras doon ang biyahe. Kasi rough road yun. 20 kilometers na rough road. Kaya talaga mabagal yung usad nyo. May 7-Eleven. Bili tayo ng toothbrush. Hindi pa ako nakapag-toothbrush simula kahapon. Dahil nga walang plano to, mga brother. Diba nga biglaan itong rides na to. Ang ride plan sana ay sa San Jose Tarlac lang or Mayantok. Tapos diniretso ko dito. Ayan, panghuli ng crabs, mga brother, ito. Ayan,
Yung parang kulungan na yan. Sana open sila, Sunday ngayon. Nara or Purok Nara. Hindi na tayo masyado titigil-tigil. Morning po sa Cotto Mines. Sige po. Ito yung unang checkpoint. Dito sa pinakabungad pa lang to. 3-4 na checkpoint hanggang dun sa may Cotto Mines. Napakababa ng shifter ko. Hirap magpalit ng gear. Woo! Oops. Madulas to, madulas. Yeah. Oops. Woo! Come on, son. Ito, tutulis ang bato na ito. Oh. Woo! 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 So far dry naman yung dinadaanan natin. Meron konting lubak na ganito, pero hindi siya sobrang lala. Oops. Morning! Ay, naka-adventure bike mga brother. Ang laking bike. Nandito na yung mga malubak. Waira. Ay, dalawa pala sila. Meron dito. Adventure Bike Gaming, sina sir. Tayo tamang enduro lang. Let's go! Base sa bilang ko noong pumunta ako dito, merong 15 na tulay. At least kung maalala ko ng tama, 15 bridges mga brother, bago natin marating ng Cotto Mines. $20 kilometers off-road. We're good. I think halfway na tayo. Nandito na tayo sa either kilometer 12 or 14 na to. Tayo gaming. Woohoo! Ganda dito. Isa to sa mga highlights pagpunta ng Cotto Mines. Ayan, oh. Tapos may mga goho trees sa gitna ng ilog. Ups. Wait. Unang checkpoint pa lang yung nadadaanan natin.
Mga jeep. Yung mga taga Koto pupunta ng bayan. Huh. Wait a second. Grabe, nakatayo tayo all the way. Hindi ko na alam kung pangilan tong tulay na to. Woo! Woo! Ah! Paps! Hoy! Hoy! Gano'n ka kalalim? Yeah. Morning, kuya. All right. Doon na lang tayo bumili ng inumin. Hapsi. Ito sinasabi ko, masyadong mababa yung ano ko, shifter, kaya kailangan ko pang umupo para magpalit ng gear. Kasi dapat pwede kang magpalit yan kahit nakatayo. Ayan o, kita nyo, umuupo pa ako.
Ito malalaking bato to. Tayo-tayuan lang. Naku po, yung bag ko sa likod. Bibigay na tong bracket. Last checkpoint dito sa may tulay. Ayan. Woo! Finally! Oh my God! Sa kabila po. Morning po. Ako lang po. Oh, last checkpoint na to mga brother. Uwian na. Uy, wait lang. Uwian na yung mga naka-scooter doon. Siguro kahapon pa yung mga yan. Sabado. Ito yung last na babaan. Grabe yung grabe yung sedan, no? Binaba dito. Kailangan piliin mo lang talaga. Buti nga tinanggal na yung mga malalaking bato dito eh. Dati malalaki to. Yeah. Wow, grabe ang lilim. Woo! At finally, nandito na tayo. Touchdown na tayo. Andito ulit ako sa napakagandang tubig, napakalinaw na tubig at napakalamig. Tara na, inom muna ako tapos ligo tayo. Hindi ako naligo sa hotel kagabi or kaninang umaga pag alis ko. Anyway, alright, official time natin. Tignan natin ha. 51 minutes and 22 seconds. Yan, tandaan nyo yan. 51 minutes and 27 seconds, 26 seconds. Yan, isang oras din, mga brother, dire-diretso yung tabuhan ko. Tumigil lang tayo kanina nung nag-check ako ng bag ito. Kasi nga, nahuhulog na yan, no? Nahuhulog na siya. Napuwersa to masyado sa katagtag. At tumigil din tayo sa pagbibigay ng pangalan ng permit. Mas malalim pala doon, 20 feet daw, tapos dito 10 feet. Pero makikita nyo pa rin yung ilalim niya, ganyan kalinaw yung tubig na yan. Galing sa kabundukan na yan, no? Mount Tapulao. Mga brother, hilera yan ng Mount Tapulao. Tapos yung likod na ito, Tarlac na yan. Sa ngayon, re-require na nilang mag-renta ng life vest, 100 pesos lang naman. For safety yun, okay yun actually, for safety. Dahil nung una hindi ako nakatalon sa diving board, ay sinubukan ko rin yun. Eto na nga. Oops! Ayos naman, walang problema. Eto naman si ate ay sinusubukan niyang i-conquer ang kanyang takot sa heights. At kung mapapansin nyo nga, kanina pa gustong tumalon, pero nauunahan siya ng kanyang takot. Ang totoo niyan ay 20 to 25 minutes na siyang nakatayo dyan. Pagkatapos ng 1,000 encouragement at 10,000 panalangin, sa wakas, tumalon na rin siya. Wow. Eto na nga, nalobad ng aking drone, hindi ko na tuloy nakunan. Pero congratulations sa iyo ate, good job! Guys, ito na, tapos na tayo rito. Flat sa harap. Nagapan niya. Gapak tayo ko, Tarlac pa eh. Yan guys, so yan yung bengkong niya, pansin nyo. Yan, bengkong ng rim. Yan yung tumama sa bato kanina. Mainit! Ayan, ayos na yung gulong sa harap. Yan, taga Tarlac. At saka taga Nueva Ecija.